Hi guys! Last day na namin ngayon. Mag-check out na rin kami sa hotel. Itong mga baggage na to, iiwan muna namin sila dito. Babalikan namin mamaya. Sa gabi pa kasi yung flight namin. Ire-ready ko na din ito. Ito yung proof na nagbigay kami ng 500 HKD deposit. Hindi ko ata nabanggit yan doon sa first vlog. Yung pinakaunang vlog. Meron pong 500 HKD deposit dito sa Travelodge. Pero refundable naman yun kapag mag-check out na kayo. Bibigyan nila kayo ng ganitong resibo, ganitong papel. Ipakita nyo lang to kapag mag-check out na. Kavi, ilagay mo na yung Kinder Joy toy mo sa bulsa mo. Okay na? Ready na? Let's go! Hindi na rin kami natuloy pala sa Ngongping, guys. Diba dapat kahapon yun? Kaso nga lang black rain. Tapos ngayon nagsusearch kami. Ang sabi ni Google, ang bigat? Ay, hindi lang maayos. Ang sabi ni Google, baka raw meron kaming madaanan na affected ng rain tsaka ng flood. Kaya ayun, sabi namin ni Bray, wag na lang kaming tumuloy. Ngayon, hindi pa kami sure kung saan kami pupunta. Baka mag-ano na lang kami, Legoland. Kasi doon yung sa loob ng mall, doon sa K11 Musea. Chine-check ko lang maigi. Wala pa kaming naiwan. Okay. Let's go. Okay na, mahal. Ito na guys, yung deposit namin. Tapos iiwan namin yung luggage. Tatalian yan nila. From hotel guys, naglakad kami papunta dito sa Cafe de Coral. Ito na siya. Sa second floor lang. Cafe de Coral. Pili na tayo. Parang gusto ko ito. Isang sausage, isang ham. Piliin ko. Steak toast with butter. Yan. Tapos, milk tea. Continue ordering. Kinancel namin yung order namin doon guys. Pindot-pindot pa ako. Kasi yung octopus card namin, konti na lang yung laman. Ayoko na gumamit ng credit card. Siguro kapag ka-cash kasi, dito dapat. So, dito na lang kami pipila. Total ng in-order namin, 77. Eto guys, yung in-order ko. Ewan ko ba, ba't gusto ko talaga ng maling ng luncheon meat. Ayan, yung in-order ko kay Bray naman. Ganito. Tapos, yung milk tea niya iced, yung akin naman ay hot. Si Kavi, in-order namin ng pansit bihon. Usap kami ni Bray guys kung pupunta pa kaming Legoland kasi 11 na, 2 PM dapat bumabiyahe na kami papuntang airport. Baka kasi hindi namin ma-enjoy. 11, 12, 1. Wala nang 3 hours din. Tapos magkano ang bayad? Hindi, saklo ka tumingin. 1.7 din siya. Baka hindi na lang, no di? Mag-ikot-ikot na lang tayo dito. Dagdag na lang natin sa Oo, kasi mabibitin din tayo niyan eh. Baka hindi rin tayo mag-enjoy kung magmamadali tayo. Dito na kami ulit guys sa hotel at nag-decide kami na pupunta na kami ngayon ng airport. Maaga pa 11:30 pero punta na kami doon. Doon na lang kami mag-iintay kasi ang lakas ng hangin. Tapos, umaambon-ambon lang naman, pero yung hangin ang lakas. So, sabi namin ni Bray, doon na lang kami mag-intay. Let's go! Okay kayo? Hindi na kami nakapagpayong guys, kasi nilagay na namin yung mga payong doon sa pang-check-in. Tapos, sa lakad lang kami ngayon papuntang bus stop. Magbabas kami. 8:22, sabi ni Google Maps. Yun yung sasakyan namin para mas konti yung lakaran. Okay kayo? 8:22 bus stop. Dito kami mag-iintay. Mabilis na lakaran lang. Parang 2 minutes lang, no di? Kasi yun lang yung hotel namin yun. Doon lang siya. Tama yung naging desisyon namin kasi lumalakas na yung ulan, mga sis. Kaya, ayan, doon na lang kami mag-iintay sa airport kahit na maaga pa. Nakasakay na kami, guys. Nahirapan ka sa magahe. Uy, adrenaline. Makakaya nyo kahit na mabigat pa yan. Gabi, okay ka? Good.
Okay din dito guys, so mamili sa Welcome kasi mas mura din dahil grocery store siya. Parang sa Bestmart 360 tsaka sa DS groceries na pinuntahan namin kagabi. May video ako noon, may vlog ako noon. Okay din dito sana sa Welcome, kaya lang kahapon sarado sila. So hindi kami nakapasok dyan. Dito guys, sinakyan namin 8:22, 40 minutes lang yung biyahe from doon sa bus stop na sinakyan namin hanggang airport na. Kapag naman 8:21, 1 hour mahigit, no, di? Mga 1 hour 5 or 10 minutes, ganun. Marami kami hindi napuntahan dun sa original na itinerary namin dahil nga dun sa Black Signal. Pero okay lang naman, nag-enjoy pa rin naman kami. Sobrang thankful nga kami kasi nung Disneyland, kahit na umuulan, nag-fireworks pa rin, pinagbigyan pa rin. Ngayon, ang gusto na lang namin makauwi ng maayos at on time. Talagang nakaschedule kasi yung Cebu Pacific, nagbaba na sila ng announcement. Ibigyan nila ng options yung mga nakabook ng Hong Kong, papunta man or pabalik ng Pilipinas galing Hong Kong. Binibigyan nila ng chance na mag-rebook or i-cancel yung booking or ilagay yung worth ng booking na yun sa travel funds. Gusto na lang namin makauwi na agad. Guys, kapag ka nag-bus kayo, dito mismo, sa harap kayo ibababa. Ayan. O, diba? Pagbaba nyo, pasok na agad kayo sa airport. Let's go, let's go! Tara, pasok na tayo. Ito yung departure area, guys. Ito yung sa taas. Tapos, doon naman sa baba, doon yung arrival. Nandyan kami nung pagdating natin. Tapos, ayun, no, yung MTR. Doon kayo pwedeng bumili ng octopus card. Pauwi naman kami. Isusurrender namin to para makuha namin yung refund. Mayroong directory dito, guys. Ito, Cebu Pacific Air Aisle L. Makikita nyo naman dyan, meron mga letters, pero dahil nga maaga pa, panigurado, sarado pa yung aming check-in counters, kaya baba muna tayo, ibalik natin itong octopus cards namin. Kada isang octopus card, merong 50 na deposit, 50 HKD, pero dahil nga merong processing fee or handling fee ba yun na $11, 39 HKD na lang yung marerefund namin, plus remaining balance. Kung magkano man yung balance nyo, lahat naman yun ay makukuha nyo. Refund fee pala ang tawag guys doon sa 11, refund fee. Ayan. May mga remaining balance pa yung tatlong cards namin, pero maliliit na lang din naman. Total na na-refund namin guys, 149.80. Ayan, pangkain pa natin to. Paano naman, kunwari nakapasok na kayo, nalimutan yung i-refund yung mga octopus cards nyo, pwede naman yan sa susunod na balik nyo. Pwede pa siyang gamitin. No expiration ba yun? Ang alam ko, wala siyang expiration eh. Pero, alam ko na nade-deactivate siya. Papa-reactivate mo lang din dyan. Sa sa mga counters. Guys, tignan nyo yung isang maleta namin. Gusto kasi ni Kavi umupo eh. Alam nyo yung maleta na white na yan, sa TikTok ko yan nabili. Mas madali pa siyang kontrolin kesa dito sa black na sa SM namin nabili. Umupo muna kami guys sa gilid. Sa pinakadulong part to. Nandun yung dalawa. O, pakita ko sa inyo. Ayun silang dalawa. Tapos dito, merong mga bilihan ng pagkain. Bili lang ako ng konti. Dito, mga Korean food. Ayan, may mga presyo din sila. Dito naman, mga dimsum. Dimsum yung bibilhin ko. Bibili ako ng pork and shrimp dumplings or siomai. Tapos, steamed dumpling. Parang feeling ko yun yung xiaolongbao. Ituturo ko na lang dito sa menu board nila. Ma'am, one. And this one also. One. No more. Okay. How about this one? Okay. 44. Dito naman sa katabi, drinks. Parang gusto ko nung iced lemon tea. Coffee with HK style. Iced milk tea with HK style. Ano kaya kukuhain ko? Thank you. Quail egg. Itong quail egg, parang ano siya yun. Merong itlog sa sa ilalim. Parang may scrambled egg.
iba o content iba? Ito yung in-order ko guys. Quail egg dumpling. 3 pieces. 4 pieces naman itong isa. Tapos, ito yung Hong Kong style. Hong Kong style milk tea. Parang ganon. Doon pala sa hotel namin, walang walang timbangan, walang weighing scale. Tapos yung weighing scale namin, naiwan namin siya. Kaya ito, hala, 7.5D. Pag tayo kinilo, lagot tayo. Yung isa, yung black. Kasama naman tayong bata. Tapos meron pa tayong backpack. 7.2. Maglipat tayo. Feeling ko, ayan, yung mga maletang yan. May space pa dyan. Nak-excuse muna. Doon ka muna sa sahig umupo, nak. Pag-uhukom. Ito sabi ni Bray, sobrang bigat daw eh. Yung baggage namin ngayon, 20, tsaka, hala, ang baba! 20, tsaka 32 kilograms. Yung malaki naming maleta, 19.8 lang. Okay lang di. Aayusin ko yan ngayon. Dito tayo sa sulok. Ito, pala mas mabigat. Kaya nga, di ba sabi mo, mas mabigat yung maliit? Hindi! Uy, ang dami pa natin. Halika, punta tayo sa 7-Eleven sa baba. Mamili pa tayo. Ayusin muna natin. Gusto mo? Ay, hindi. Mamaya na, sabay-sabay na. Marami pa kami. Yay! Halika, punta tayo sa 7-Eleven. May 7-Eleven sa baba, guys. Sayang naman kasi yung allowance. Bili pa tayo doon ng mga inumin. Alam niyo, mga binili namin, mga inumin talaga. Kasi mga chocolates, meron din naman nun sa atin. Nandito, guys, yung Hong Kong Disneyland na shop. Yan, bibili din kami dyan ng mga eco bag na binili namin doon sa sa Disneyland mismo. Ang cute nitong bag guys, oh. Ang presyo niya ay 259. 259 HKD. Ang cute. Parang hindi ko to napansin doon. Tignan niyo, oh. Si Sally nakasabit sa likod. Ito namang t-shirt na to ay 319. Itong pamaypay na Duffy and Friends ay 49. 49. Malaki siya. Ito yung Lotso na nakita din natin sa Disneyland. 89. Yung maliit na clam. Mga sing-sing naman ito guys. Frozen. Ang presyo naman niya ay 85. Meron din dito yung mga princess. Ito. Ayan, ang mga princesses, Disney princesses ay 85 din. Mga ring ito, nak. Ito naman ay 189. Halo-halo na siya. Ayun yung bibilhin natin, guys. Yung mga eco bag na yun. Ma'am, I will have 10 of that. 10? 150. Thank you. Hala, nasa na yung mag-ama ko dito? Iniwan yung mga gamit namin. Kung naghahanap kayo ng affordable na pasalubong, ito oh. Ayan. $15 lang siya. Di ba kita mo nga sa kanila? Ayan. Dalawa yung hawakan niya. Isang mahaba. Tapos, isang maliit. At mukha siyang matibay talaga kasi sako eh. No, di? Sako yan, diba? Oh, ayan. Meron pang mas malalaki dito pero parang sobrang laki na nun. Ito, oo, malaki nung medium. Ito magandang size yan. 15 HKD lang yan. At alam nila na galing na galing Hong Kong Disneyland. Oh, may mga cute na ballpen din, guys. Ito ay 99 HKD. Ang cute nila. So, hindi ko kasi alam kung napapalitan siya ng laman. Kasi paano, 'di ba? Kung kung wala ng tinta, edi sayang naman. Nandito kami guys sa McDo. Umakyat ulit kami doon sa kabilang side. Tapos parang meron silang inaabangan na celebrity dito. Ang daming tao. Pati dito sa gilid ng McDo. Nag-iintay din sila. Order na tayo dito. Okay. Pwede kaya cash, di? Hashi. Ano, nak? Chicken. Chicken. Ang drinks mo ay Fanta or Sprite? Front. Ito yung order namin guys. 2 pieces chicken thigh, medium fries, tapos Sprite yung inumin ni Kavi. Yung bubble tea ni Bray, inaantay pa namin. Ang lahat ng yan ay 84.50. Mayroong mga cute dito guys. So, ang gaganda ng lalagyan.
Katulad nito, 28 HKD. Ito naman, 68. Diba? Parang galing siya sa Disneyland. Ayun, 33. Parang mas okay yung 33 sa akin. Yung heart doon sa gilid. Ito, oh. Parang mani. Dito yun, guys. So, yung mga cute na lalagyan. Kiwa Bakery. Katabi siya ng 7-Eleven dito. Kaya lang, hindi na kami bibili nung kasi ang liit-liit lang nung laman. Para bang talagang binili mo lang yung lalagyan. Nagdagdag pa ulit kami, guys, sa bagahe. Pumili pa ulit kami sa 7-Eleven. Sayang kasi, pumili kami ng mga Hong Kong milk tea pa ulit na VLT. Nakapila na din kami. Kung Cebu Pacific kayo, dito kayo sa aisle letter L. Ito. Aisle letter L. Ayan. 4:25 mag-o-open yung check-in counters. Malapit na. Nag-open na ang counters, guys. Nagsisimula na. Yung nag-online check-in, pansin ko, mas mahaba siya kesa sa mga hindi nag-online check-in. Eto, guys, yan. Yung pinapakita ko sa inyong pila, sila yung mga dito pa lang mag-check-in sa counter. Yung pila kung nasaan kami, nandoon na yan. Umikot na siya doon hanggang dyan. Ang haba. Mas mahaba pa yung nag-online check-in. Guys, dito kami, Cebu Pacific, katabi namin Air Asia. Ang napansin ko, yung mga carry-on, Cebu Pacific, hindi kinikilo. Sa Cebu Pacific, hindi kinikilo yung mga carry-on, pero sa Air Asia, kinikilo nila. Kanina pa ako nag-observe eh. Yun ang naobserbahan. Yun ang naobserbahan ko. Sa Air Asia, yung carry-on kinikilo. Sa Cebu Pacific, hindi kinikilo. Pero syempre, dapat sunod pa rin tayo ha. 7 kilos ang allowance sa carry-on. Tapos na kami mag-check-in, guys. Ang hiningi lang sa amin dyan ay yung passport. Hindi hiningi yung boarding pass na pinrint namin na galing mismo sa Cebu Pacific. Tapos, yung mga carry-on namin ay hindi tinimbang. Pero kahit naman timbangin yan, confident naman kami kasi diba nakilo-kilo tayo kanina. Sakto sa timbang yan. Pero doon sa katabi namin ha, yung Air Asia, tinitimbang. Pwede na nung time lang na nakita ko. Pwede rin naman na yung sa amin, hindi tinimbang. Nung time lang din namin, baka mga sa susunod, depende sa mag-a-assist sa inyo kung mahigpit or ano. Basta, kiluhin nyo muna yung mga bagahe para hindi na tayo maabala. After ng check-in, punta na tayo dito sa security check. Security check to, diba? E-security gates. Ayan. Bawal ang cellphone dito. Hindi ako makakapag-video. Balitaan ko kayo. Nung susubok na kami dito, guys, meron nakakita sa amin na may bata kaming kasama. Kaya ang sabi, pila daw kami dito. Kapag may kasama kayong bata, pila lang kayo dito. O basta may makikita kayo na counter sa bandang gitna. Tapos na kami, guys, sa security check, pati na rin sa immigration. Wala pa kaming boarding gate, to be announced pa siya. Lakad-lakad muna kami dito, may 1 oras pa kami, tapos punta na kami sa boarding gates. Pasok kami dito sa Mannings. Nakabili kami dito, guys, ng, huwag mong galawin, Salon Pa Spray. Ayan. Wala niyan sa atin or hindi ko lang napapansin. Pero sa dun sa supplier namin, nagtatanong ako niyan, wala talaga. Kasi nga gusto yan ng tatay ko. Ang bawat isa niyan, guys, ay 85.6 ml siya. Meron na kaming gate 66, dun tayo mag-antay. Pumunta kami dito sa may boarding gate 2 dahil nandito yung Starbucks. Ayan, nagtanong kami sa concierge. May iba't iba pang lugar pero dun sa pwesto namin kanina, ito na yung pinakamalapit. Hindi ko pala nabanggit Starbucks, wala silang white chocolate mocha. So, yung mga katulad ko dyan na iced white chocolate mocha lover, wala dito. Sa din, yung sa Starbucks Disneyland, wala din. Pero dito ko lang siya natanong, wala daw white chocolate mocha dito sa Hong Kong, sabi ni ate. In order ko parehas na grande, caramel frap at saka caramel macchiato. Tignan natin kung magkano yung mga merch nila. 130 para dito. Nakalagay Hong Kong. Ito namang mug. 170. Nakakatakot naman to, parang malalaglag. Ang cute nito, guys, Mabigat siya ha, dahil babasagin to. Ang presyo ay 160. Cute to. Kakaiba to. Bibilan kaya natin si ate. Ang cute Kakaiba siya. 160. Nak, wag. May mga babasagin dyan. Alas ka dyan. No.
Punta na kami guys sa boarding gates. Doon na kami mag-aantay. Meron guys, oh, malaking Kinder Bueno. 98. Cute nito. Ang cute ng lalagyan. Nutella biscuits 50. Papunta na kami sa gates guys. Gate number 66 kami. Kailangan nating sumakay ng train. Ito naman sa loob na to ng airport. Pang transfer lang to doon sa mga boarding gates. Sundan nyo lang yung mga gate numbers doon kung saan naka-arrow. Ayan, mabilis lang naman. Hindi kayo maliligaw. Ito na ang train. Lapit na, mahal. Kung nabutin po mo, Mabilis lang guys. Wala pang 1 minute yung ride at nandito na kami. Ayan yung mga kasabayan namin. Dito tayo, 60 to 80. Talagang pinapagastos yung pera namin. Meron pa kaming mga 600 to 700 eh. HKD. Uy, 209 yung nakatab na biscuit dun, oh. Yung ganyan, 100 yung bili ko. Ay, ayan nga yun. Little Bear Hug, Hong Kong style cookies. Ganyan yung nabili ko, eh. Ito, oh. Ayan, ganyan. 100 HKD doon sa merong, doon sa may tapat ng Kowloon Park. Tapos, yung ganito nila, yung tatluhan nila, 180 yan doon. Dito, 259. Dad, ito yun ang binili natin. Pasalubong natin. Ayan o, 209 dito. Tapos, ito, natatandaan mo yung tatluhan. 180. 259 dito. Laki. Oo. Kung gusto nyo ng ganong cookies, guys, yung Little Bear, hanapin nyo doon sa Tsim Sha Tsui Hong Kong Bakery Limited. Doon siya sa may tapat ng gilid ng Kowloon Park. Hindi ko alam kung ano to guys, pero parang ang sarap-sarap. Ay, ayun. Winter melon pastry. Wife cake. Wife cake. Oh, $11. Mukhang masarap. Bili ako nito. Ano yung pagkain mo, bata? Ay, ayoko. Magtinapay ka muna bago ka kumain yan. Magtinapay ka muna, hindi. Pili ka. Pili ka muna ng tinapay mo. Yan. O, sige na. Kainin mo na yan. Meron pa kaming natirang pera, guys. Bilangin natin. Ito. Meron pa ako ditong 550. Tsaka may mga barya pa ako eh. Akala ko talaga makukulang yung pera namin. Pero dahil nga hindi nga natuloy diba? Yung ibang pupuntahan namin. Ang ending, nagkatira pa. Nakasakay na kami guys. Nung pinapapili ako ng Cebu Pacific doon sa seats na binili namin, ano lang siya, tatlo-tatlo. So yung pinili ko, syempre yung window seat. Pero yung aircraft namin ngayon, malaki siya. Jumbo. Oo. Ay siya. Kasi yun yung mga paot. At kami ay nandito sa gitnang seat. Dito na kami sa Manila at nagpahuli kami guys. Kaya wala na masyadong tao. Thank you! Huwag niyong kalimutan gawin guys yung e-travel nyo ha. Kahit na kapag ka nag-iintay na kayo sa airport, ayan, gawin nyo na siya habang nag-iintay kayo ng boarding time. Tapos na kami sa immigration guys. Hindi hinanap yung pinaka QR code. Pero nasa system na nila yun. Kaya importante na meron po kayo nun. Kasi meron kaming mga nakasabay dun. Nakatigil sila. Gumagawa sila ng e-travel. Papunta na kami ngayon doon sa carousel number 5 kasi doon yung mga baggages. Ang dami ng tao at ang dami na rin mga baggage na nandoon. Oh. Ayan na si Bri. Ang bilis lang. Lumabas agad yung sa amin. Yung mga baggages nyo guys, huwag yung kalimutang lagyan ng mga palamuti na ganyan, ng mga tali. Para if ever meron kayong makaparehas ng luggage, ayan, meron kayong palatandaan. Tsaka mas madali nyo siyang makikita. Uwi na. Magkano kaya ang babayaran namin sa parking? Tignan natin. May natira kaming HKD guys. Dito sa BDO 7.1165. Dito naman ang baba 650. Doon na lang kami sa BDO kasi doon mga sarado pa yung mga Metrobank sa dulo. Total na binayaran namin guys, sarado siya 1,500. Pumasok kami ng September 5. 12:38 AM. Lumabas kami ng September 9, 11:14 PM. Ayan siya.
That's all for today. Thank you for watching po. Panoorin niyo po ang lahat ng Hong Kong vlogs namin. At meron pa po itong kasunod. Gawa po ako ng Hong Kong travel guide. Kung magkano lahat ng nagastos namin. Lahat ng tungkol sa trip na to. Syempre lahat ng tips ibibigay ko rin po sa inyo. Thank you for watching. Sa ulitin. Bye!